Saan naiipit ang pondo? Ano pong nangyayari? Dahil salita ng salita yung mga government officials natin na may ganitong pera, et cetera, et cetera. Huwag ka maglala, Ah, may dating na ayuda, ganun. yeah. Sabi nila kanina, they would be needing 37 billion. Pero apparently, ang hawak nila is 100 million. May nakaabang na 10 billion from the presidential Yes. contingency fund something. But during the hearing kanina po sa Senate, in fact, sabi ng mga senators, you can use additional 28 billion. So ibig sabihin, 6 weeks into the whole crisis, kumbaga nagma-mathematics pa yung ating mga agencies kung saan kukuha ng pera and how to provide relief sa ating mga farmers and fishers po. Pero sabi nga natin po, everyday na walang ayuda, pabawas ng pabawas po yung nagsasaka at pabawas ng pabawas yung nangingisda po. So it's really very unfortunate. At least yung transport, meron na nabigyan ng ayuda. They can easily shift po kung Tapos ang to do liit-liit other pa nga jobs. yung 4,000 lang po nga po, di ba? At 3,000. 3,000. 3,000 lang po to 15,000. So talagang yung ayuda as it is right now, talagang very little. Trickle in the bucket dahil nga 2 million and yet 15,000 pa lang yung targeted mo na mabigyan ng ayuda. So again, ang sinasabi natin, no choice ang ating mga mangingisda kundi tumigil. Saan sila pupulutin? Habang tumatagal po, talagang nag-evolve. So, yung crisis, sinasabi natin, matagal pa yan, naghahanda na. Pero on the ground, it's right here and it's right now. But I suppose the bigger problem is hindi nagkakasundo sa definisyon kung sino ang mangingisda, therefore sino ang eligible sa ayuda. Kasi if I understand you correctly dun sa hearing, ang sabi ata sa inyo kung wala kang pag-aaring bangka hindi ka counted, tama ba 'yon? Kasi if that's the case, that sounds like kung wala kang pag-aaring lupa, hindi ka magsasaka. Kasi yung fuel na kanilang subsidy, sinasabi nila, pag you don't own a bangka, motorized bangka, hindi ka gumagamit ng krudo. Sa mga farmers, ganoon din. Pag wala kang farm machineries, wala kang tractor, wala kang thresher, wala kang irrigation pump, therefore, hindi mo kailangan ng krudo. So, it's a very outdated na requirement. Alam naman natin po sa mga fishing communities, naghihiraman ng mga bangka. Tama. Ganun, Naghahanap lang na sila ng palusot. We're hoping not kasi alam naman nila yung sitwasyon sa ground. Kaya lang, sabi natin, kung yun ang pamantayan nyo, maybe that was 10 years ago, 15 years ago, it's so outdated. Easily verifiable. May mga DSWD sa barangay level, they tap DSWD kung kulang ang tao ng DA, they work with the barangays, kilala ng barangays kung sino po yung mga nangingisda, easily verifiable 1 to 2 days. They Pero can come up with a list. na-resolve ba yung issue yun? Kasi I think that's a very fundamental issue. Who do you define to be a fisherman or a farmer and therefore eligible for this kind of ayuda? Has that ever been resolved or was that resolved kanina? Not yet kasi kanina pinag-uusapan pa, pinagdedebatehan sa kukuha ng pera. So I think mas basic yung sa kukuha ng pera. And then later, sabi natin, madali yan, go to the barangays, itap nyo yung mga, nandyan naman ng mga government agencies, it can work. Kasi nga, ang problema kapag namili ka ng bibigan lang, it would create trouble pa sa barangay. Bakit yung iba nabigyan, yung iba hindi. Kaya nga. It's an unnecessary problem pa sa barangay na magre-resolve pa sa conflict imbis na makatulong yung mga ayuda po na ipoprovide sana. Naghahanap pa ng pondo. Ang ibig sabihin po yung contingency fund ni Presidente ay hindi pa na i-release para dito. Kasi yun ang sinabi ni Secretary Chu Laurel. Kanina ang paliwanag nila, may mga paperworks pa nang gagawin, mainly administrative. So kaya sabi natin, it should be sooner kasi kung next week pa yan, baka wala nang Unbelievable. Baka wala na talagang... Going to the fifth week? What is the point of Going into the- declaring a national energy emergency with nothing to show for it? I can sympathize with the rank and file ng DA. Talagang sinabi nila, wala sa budget wala sa GAA. So sabi nila, they're finding ways. Pero sabi natin, matagal na itong crisis. It's been 5 weeks, magsi 6 weeks na next week. So, sobrang tagal. It could have been done in 1 to 2 days kung talagang pinag-aksayahan ng panahon.
in where to come up with a budget para ibigay po sa mga farmers and fisher folk. Actually, Kasi nag-ceasefire na nga eh. Nag-ceasefire na yun na nga. Tapos wala pa rin Wala pa rin tulong. yung, wala pa rin At, budget. at sa totoo lang, sa agriculture dapat ibuhos ang pera because we want to ensure food security. Yeah, ang sabi nga natin, well, ayaw naman nating ikumpara, pero mas mabigat talaga yung problema ng food producers than itong mga nasa urban centers na meron silang mga community pantries, may support group, marami, pero sa kanayunan wala eh. Talagang ikaw ang bahala sa sarili mo. Of course, you produce food, may makakain ka. Kaya lang, pag wala ka ng panggastos to produce food, yun ang magiging problema. Swerte tayo dahil katatapos lang ng harvest ng palay, ng mais, kakaano lang ng ating mga vegetable growers, nandyan yung ating livestock. Pero in 2 to 3 months, magiging problema yan as we start preparing our land para sa panibagong Sige po. cycle ng farming. Pero sa mga fisher folk, Mrs., talagang wala. On a daily basis, nababawasan talaga yung nakakapangisda because there is no support coming from government as we speak. So what's the solution po? Let's talk about solutions kasi, yeah. Kung may choice nga lang, actually, ang farmers and fisher folk, hindi sila humingi ng ayuda eh. Kung kayang dalhin yung gas station sa mga pangtalan, kung kayang dalhin ng gas station sa mga farms, okay, they need the support, yung crudo, para makapag-produce sila ng pagkain, para makapangisda sila. They're not even asking for ayuda, tapos tatambay na lang, magtotongit, inom. They need the ayuda para makapag-produce sila ng ating pagkain, makapanghuli sila ng isda, makapag-alaga ng baboy at manok, para po sa ating food security. I know it sounds so romanticizing, pero yun lang talaga ang hinihingi po ng ating mga farmers and fishers, support para sa kanilang production. They're not even asking for support para bigyan sila ng ayuda. So actually, you have two problems here. On one hand, you have farmers and fishermen who are not able to make a living dahil sa taas ng presyo ng crudo. On the other hand, kung hindi sila makapangisda, mababawasan yung supply ng isda at tataas ang presyo ng isda. So tatamaan Another din pressure yung consumer naman. Dun sa second half, sir, anong nakikita ninyo? Will there be an impact on supply and on prices? Pag walang nakuhang support sa government, kasi kahit bigyan mo siya ng 5,000 in one go, kulang. Just imagine, Sir Ed, yung 3,000 na sinasabing ayuda, ang tinaas mo sa crudo is 1,000 per day. Ibig sabihin yung 3,000 mo is just good for 3 days. Yun yung dinagdag. Ano? I mean, you have the 50 pesos before, 170 ngayon, so plus 100. And 10 liters ka a day para makapagpalaot ng maayos. So that's 1,000 per day. Yung 3,000 is just 3 days. Kaya sabi natin, hindi siya sustainable. It can only do so much, pero after ng 3 days, 4 days, what's next? So, ang kailangan po talaga ay tuloy-tuloy na suporta. Kung kaya namang bayaran in advance, ibigay na sa mga mangingisda yung kailangan ng petrol, ganun din sa ating mga farmers kasi eventually by May next month, magtatanim sila. Ang tinaas ng fuel, ng fertilizer, which is fuel-based, unfortunately, dumoble na. So yung 60,000 na cost to produce per hectare ng palay, they would be needing an additional 30,000. So ibig sabihin, saan kukunin ng farmer yung 30,000 para makapagtanim siya ulit ng palay by May or June? So by October or November, Sir Ed, ang tanong mo, ano mangyayari? Kung walang magtatanim by May or June, wala tayong aanihing palay by the last quarter of the year. You know, earlier, the DSWD said they had 30 billion earmarked for assistance. And so far, parang ang magagastos lang nila is mga 3. 3 billion. 3. Oh, So mga 1/10 pa lang. so ba't hindi ho ba na Wala silang chat group. sangguni na pwedeng DSWD muna ang magbigay ng tulong? During the hearing, it was suggested actually na kung may pera ang DSWD, total, ang definition na ng AIGS ay individuals in Exactly. crisis. So in crisis ang farmer, in crisis ang fisher folk. So hindi na kailangan mag-concentrate lang sa mga transport sector. Immediately, itong sinasabi nilang 18 billion additional or 28 billion na
sinabi ng Senado kanina pwedeng magamit, dapat sooner, kung walang pasok bukas, by Friday, sort out, by weekend, ipamigay na sa ating mga farmers and fishers. Kasi nga, eventually, mas doble o triple ang problema natin kapag hindi tayo nakapag-produce ng food. And then, again, rely na naman sa imports. Ano? Yun ang gusto-gusto ng NEDA, mag-import tayo. Pero as we've been for the past 2-3 years, walang naidulot yung sobra-sobrang imports. Hindi naman siya bumaba ang presyo, nalugi pa ang farmers natin, hirap din ang ating mga consumers. So, it's really sooner than later, hindi next week, dapat ngayon, bukas, yung matanggap po ng mga suporta ng ating mga mangingisda at mga magsasaka.